Nanay, pakawalan mo ako. Bitawan mo, nanay. Pakawalan mo ang asawa ko. Pinsan, humiga ka lang dyan at makinig. Isipin mo na lang na bahagi ka sa malaking bagay ng pagpapatuloy ng lahi ng pamilya Jiang. Jiang Chengzu, pakawalan mo ang asawa ko. Kung ano ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Ang gusto ko ay ang asawa mo. Anak, ginagawa ito ni nanay para sa ikabubuti mo. Anong silbi ng tagalabas na ito? Kung may anak kang lalaki, sana ngayon ay nakapasok ka na rito para lumaban. Ngayon na iintindihan mo na ang intensyon ng iyong ina. Mahal, mahal. Pakawalan mo ako. Tulong. Mahal. Mahal. Tumigil ka. Ito. Mukha siyang sobrang katulad ni Alana. Anak. Hindi. Ang aking anak ay hindi ako tititigan ng malamig na titig. Saan galing ang batang ito? Paano ka nakapasok? Ang pagpunta sa inyo ay parang pagpasok sa isang walang bantay na lugar. Bata, kahit paano ka nakapasok ngayon, lumabas ka agad. Kung maglakas loob kang maantala ang aking negosyo, papatayin kita. Pasensya, hindi ko gusto ang mga taong nakaturo sa akin. Bata, naghahanap ka ng kamatayan. Gabriel, tumigil ka sa pagsasayang ng salita sa babaeng ito. Maghanap ka ng tao para paalisin siya. Huwag antalahin ang pangunahing negosyo. Huwag kang mag-alala, tita. Papaalisin ko siya ngayon din. Mga gwardya, Batang Ginoo, kalad ka rin ang babaeng ito na hindi alam ang kanyang lugar at paluin hanggang mamatay. oo. Gabriel, kahit anong sama ng loob mo, ilabas mo sa akin. Huwag saktan ng mga inosenteng tao. Huwag mo siyang saktan. Bata pa siya, Gabriel. Hipag, huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong turuan ng leksyon ng babaeng ito, pupunta ako at aalagaan kayo ng mabuti. Paano nangyari ito? Sila ay retiradong sundalo ng Special Forces. Tito, naglakas loob mong hawakan ang aking mga magulang? Ha, dito, sino ka? Makinig kang mabuti. Ako si Alana. Alana? Anak, Alana. Kaya ikaw ang munting pamangkin ko na babae na nawala sa loob ng 15 taon. Hindi, imposible. Matagal nang patay si Alana. Lola, bakit ka siguradong patay na ako? Huwag mong itanong kung bakit ako sigurado. Anyway, hindi ikaw si Alana, yung walang kwentang babae. Anak, maari ko bang makita ang kamay mo? Si Alana ito. Iyak, iyak, iyak. Ano bang iyakan? Anak ko siya. Alana, miss na miss ka ni nanay. pakawalan mo ako. Anak ko yun, pakawalan mo ako. Anak. Dati,
Hindi ba sila ang nagbenta sa akin? Bakit ang kakaiba ng emosyon nila? Ang pag-aalala at excitement sa kanilang mga mata ay hindi mukhang peke. Anak, saan ka nang galing sa loob ng 15 taon? Bakit ang payat mo? Marami ka bang pinagdaanan sa labas? Saan ako nang galing? Hindi mo ba alam? Bakit ka nagkukunwari? Ano? Alana, ano ang ibig mong sabihin? Kung alam ng iyong mga magulang kung nasaan ka, hahanapin ka namin ng desperado. Bakit namin tiniis ang napakaraming paghihirap? Sa edad na 8, sa amusement park. Habang nasa banyo ako, nakatanggap ako ng tawag mula sa inyo. Sabi niyo bibili kayo ng pagkain at utos na lumabas ako sa side door. Sabi may magdadala sa akin sa inyo. At saka, Pagkatapos may lalaking kumuha sa akin. At ibinenta ako sa pinakamadilim na lugar sa mundo, ang isla ng Loli. Alana, sa lahat ng taon ang iyong ama ay naghahanap ng 23 probinsya para sa iyo. 5,632 kalye para mahanap ka kahit. Alana, ikaw ang pinakamahalagang kayamanan ng iyong mga magulang. Kahit ibenta ko ang sarili ko, hindi kita sasaktan. Oo. Anak. Bukod pa, nawala na ang telepono ng iyong ama noong dumating kami sa amusement park noong araw na iyon. Hindi siya maaaring tumawag sa iyo. Baka may misunderstanding. Ang ibig mong sabihin may gumaya sa boses ng aking ama at ipinagbili ako? Oo, tiyak na iyon. Alana, kahit isang tigre ay hindi kakain ng sariling anak. Paano ko maipagbibili ang sarili kong anak? Anak. Ang anak na babae ay babae lang. Hindi malaking bagay ang pagbenta sa kanya. Bakit hindi umamin? Nanay, anong kalokohan ang sinasabi mo? Kung kalokohan ang sinasabi ko, ikaw ang nakakaalam. Nung araw, ayaw mo sa kanya dahil babae siya. Gusto mo ng lalaki, kaya inalis mo siya. Eksakto, pinsan. Naalala ko sinabi mo nung umiinom ka, oh, walang silbi ang mga anak na babae. Bakit ka nagpapanggap na mapagmahal na magulang ngayon? Ikaw? Ganon ba? Hindi. Alana, hindi iyon sinabi ni tatay. Sumusumpa ako. Hindi kailanman sinabi ni tatay ang ganyan. Kung totoo ang sumumpa, patay na lahat ng lalaki. Gabriel, tumahimik ka. Tigilan mo ang paggawa ng gulo. Pinsan, anong ibig mong sabihin nagpapakagulo? Lahat ng sinabi ko ay totoo. Anak Gabriel, mas kilala ka ng iyong nanay. Ang dahilan kung bakit hindi mo ito inaamin ay dahil ang anak mong babae ay nagbalik ng Engrande. Natatakot ka na maghihiganti siya kaya nagpapanggap kang mapagmahal na ama. Nanay. Sa lahat ng taong ito na sinisikap hanapin si Alana, muntik na akong mamatay, alam mo yon? Bakit mo ako sinisiraan ng ganito? Oo, nanay. Maaari kang kumain ng kahit anong gusto mo, ngunit hindi ka maaaring magsabi ng kahit anong gusto mo. Kailangan mong linawin ang mga bagay ngayon. Malinaw? Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Mas gusto mo ang mga lalaki kaysa babae. Gusto mo ng lalaki kaya ipinagbili mo siya. Ngayon na ang aking anak na lalaki ay walang silbi dahil nawala ang kanyang pagkalalaki. Pumapasok ka sa kama ng pinsan niya para mabuntis ka ng lalaki. Nanay, paano mo kami mababato ng ganitong maruruming paratang? Kung ako ay nagbabato ng maruruming paratang, ipakita mo ang ebidensya. Nanay, pinapahirapan mo lang kami. Ito ay isang bagay na wala. Bukod dito, matagal na ang nakaraan. Saan namin hahanapin ang ebidensya? Kaya kung walang ebidensya, ibig sabihin lahat ng sinabi ko ay katotohanan. Tama na. Nagpadala na ako ng mga tao para imbestigahan ang bagay na ito. Kung sino ang nagsasabi ng totoo at sinong nagsisinungaling ay malalaman sa lalong madaling panahon. Ginang Alana, nalaman ko kung sino ang nagbenta sa inyo noon. Sino iyon? Ginang Alana, hindi nagsisinungaling ang iyong mga magulang. Noong araw na wala nga ang telepono ng iyong ama pagkapasok pa lang niya sa amusement park. Ang mga nagbenta sa iyo ay hindi sila. Sino ang nagpanggap na aking ama? Hindi pa gaanong laganap ang surveillance noong panahong iyon. At ang lalaking nagdala sa iyo sa isla ng Loli ay patay na. Kailangan ng oras para imbestigahan. Gayunpaman, ang investigasyon na hiniling mo tungkol sa karanasan ng iyong mga magulang sa loob ng 15 taon na ito ay nagawa ko na. Magsalita ka. Mas mabuting ikaw na mismo ang makakita.
3 buwan matapos kang mawala, iginigiit ng iyong mga magulang na gamitin ang lahat ng resources para hanapin ka. Pero pinalayas sila ng iyong lola dahil sa pagkasira ng reputasyon ng pamilya. Ang iyong mga magulang ay na-blacklist sa buong industriya ng iyong lola at hindi makahanap ng trabaho. Nabuhay sila sa pamamagitan ng pagkuha ng basura. Noong nakaraang taon, narinig ng iyong ama ang tungkol sa isang babaeng nasa ibang bansa na kamukha mo. Gusto niyang mangutang para pumunta sa ibang bansa at hanapin ka. Hindi pumayag ang iyong lola. Itinali ng iyong lola ang iyong ama at binugbog, nasaktan siya. At ang iyong lola, nagmamadaling magkaapo kaya nangyari ang mga pangyayari ngayon. Kaya hindi ako batang hindi gusto. Kaya ang aking mga magulang ay nagbayad ng ganoong kataas na halaga para hanapin ako. Alana, huwag kang umiyak. Kahit gaano pa ang ibayad ng iyong mga magulang para sa iyo, ito ay nararapat. Oh. Anak, basta nakabalik ka, hindi ito paghihirap. Tama. Tatay. Nanay. Ako si Jang Alana ay sumusumpa na hindi ko nahahayaang maapi kayo ni Numan. Ang mga nagmabuti sa akin, babayaran ko ng 100 beses. Ngunit ang mga nanakit sa akin, papagbayarin ko rin ng 100 beses. Ang tapang mo. Ikaw, babae, pagpasok mo pa lang, gusto mo nang baligtarin ang mundo. Munting pamangkin na babae, Alana, kung alam mo kung ano ang mabuti para sa'yo, umalis ka na ngayon. Huwag mong pigilan ng iyong nanay at ako sa paggawa ng negosyo. Kung hindi, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Binubuli ang aking nanay, binubuli ang aking tatay. Sige, ngayon, simulan na natin sa iyo. Munting pamangkin na babae, Alana, maliit ka pero malaki ang bibig mo. Ako, si Gabriel, ay nasa lungsod ng silangan ng maraming taon. Ang pagpatay sa iyo ay mas madali kaysa sa pagdurog ng langgam. Alana, kalimutan mo na. Basta makita ka ni tatay, wala na akong ibang gusto. Kaming tatlo ay mabubuhay ng maayos. Oh. Anak, alam ni nanay na gusto mong ipaghiganti ako, pero ayaw ni nanay na masaktan ka. Umalis na tayo, umalis ka na ngayon. Umalis ka. Umalis ka? Sinabi ko bang pwede kang umalis? Hipag, hindi pa tapos ang ating negosyo. Ngayon, hindi lang ikaw ang mananatili, kundi pati itong babaeng hindi marunong sa kanyang lugar ay hindi makakalabas ng buo. Gabriel, sinasabi ko sa iyo, anuman ang mayroon ka, sa akin mo ilabas. Huwag mong hawakan ang aking asawa at anak. Tatay, huwag kang mag-alala. Parasite lang siya, hindi ko siya sineseryoso. Ikaw, walang kwentang babae. Pakatapang-tapang mong kausapin ang iyong tiyuhin ng ganyan. Talagang isang babaeng may nanay pero walang aral ng nanay. Ang aking mga magulang ay tapat at simple. Pero ako wala akong modo, walang klase, walang pagtitiis. At nagtatanim ako ng sama ng loob. Kung talagang gagalitin mo ako, posible rin ang pumatay. Ano ang sinusubukan mong gawin? Gawin ang ano? Ayaw mo bang ipagpatuloy ang angkan ng pamilya, Jang? Pagkatapos putulin ko muna ang iyong pag-asa. Walang kwentang babae, hindi ka magpapakatapang. Alam mo ba kung anong klaseng tao ang tatay ko? Siya ay isang malupit na baliw. Kung malaman niyang hindi mo ako nirerespeto, babalatan ka niya ng buhay. Munting pamangkin na babae, Alana. Takot? Kung takot ka, lumuhod ka at humingi ng tawad. Pagkatapos, dalhin mo ang nanay mo sa kama ng tito mo. Kung hindi, ang magiging kapalaran mo ay mas masahol pa sa kamatayan. Takot? Mula noong lumabas ako sa tambak ng mga bangkay sa edad na 8, hindi ko na alam kung ano ang takot. Iniisip ko lang kung paano pinakamahusay na putulin. Tita Carmen, tita, iligtas mo ako. Hindi ko kayang mawala ang aking pagkalalaki. Mawawala na talaga ang pamilya Jiang. Wala nang pag-asa na magkaroon ka ng apo sa buhay na ito. Ikaw na munting babae, subukan mong hawakan kahit isang buhok ni Gabriel. Walang makakagalaw sa mga taong gusto kong protektahan. Gayon din, para sa mga taong gusto kong sirain, walang umalis sa mundong ito ng buo.
Ngayon, nakatayo ako rito, itong matandang babae. Kung mangahas kang hawakan ng tito mo, kailangan mong lampasan ang aking bangkay. Aking mabuting pamangkin, sa pamilya Jiang may mga patakarang hindi masusupil ng suntok. Kita mo? Ang langit ay nasa itaas pa rin ng ulo ni tita. Ganoon ba? Zero. Hilahin mo ang kanyang langit. O, Ginang Alana. Ikaw na walang hiya, ano bang ginagawa mo? Ibaba mo ako. Ikaw, hayop, kung hindi mo ako bitawan, magsisisi ka. Alana, may hindi pagkakaunawaan ba? May hindi pagkakaunawaan? Tito Ben, matagal na tayong hindi nagkita. Hindi ko gustong magalit, pero hindi mo dapat ginagalaw ang mga magulang ko. Alana, hindi. Alana, alam ng tito mo na mali siya. Nabulag ang tito mo. Pakiusap. Dahil hindi ko naman sinaktan ang nanay mo, patawarin mo na ang tito mo. Pakawalan mo na ang tito mo. Ang pagpapatawad sa iyo ay trabaho ng Diyos. Ang trabaho ko lang ay ipadala ka sa Diyos. Kung mangahas kang putulin ang linya ng pamilya Jiang, hindi kita papatawarin. Ako, hindi kita kailanman papatawarin. Lola Carmen, hindi mo ba kaya ito? Mas mabuting manalangin ka na hindi malaman ng investigasyon ko na ikaw ang nagbenta sa akin. Kung hindi, magbabayad ka ng 10,000 beses na mas malupit kaysa sa kanya. Hindi ka mangahas. Ako ang lola mo. Ako ang sariling ina ng tatay mo. Ano ang magagawa mo sa akin? Ano ang magagawa ko sa iyo? Gusto mong malaman agad? Wala akong pakialam sa anuman yan. Sinira mo ang mahalagang bagay na pagpapatuloy ng lahi ng pamilya Jiang. Ikaw ay isang makasalanan ng pamilya Jiang. Mula ngayon, kayong tatlo ay hindi na dapat tumapak sa pamilya Jiang. Arturo, galit na galit si nanay. Gagawa ba siya ng masama kay Alana? Hindi. Ang nanay ko, kahit mas gusto niya ang mga lalaki kaysa babae at hindi makatuwiran, siya pa rin ang tunay na lola ni Alana. Hindi niya sasaktan ang sarili niyang apo na babae. Nanay, huwag kang mag-alala. Walang sino man sa mundong ito ang makakabastos sa akin. Tatay, nanay, naghirap kayo ngayon. Paano kung ihatid ko muna kayo sa bahay at gamutin ang mga sugat ninyo? Sige, Anak, maliit ang lugar na tinitirhan namin ng tatay mo ngayon. Natatakot ako na hindi ka siya ang maraming tao. Naiintindihan ko, walang problema, magpapabili ako ng villa ngayon din. Hindi. Alana, hindi matanggap ng tatay mo ang pera mo. Naghirap ka ng husto sa labas. Pag uwi mo, dapat mag-enjoy ka ng tahimik na buhay. Oo, anak, pinapahalagahan ng mga magulang mo ang pagiging maalalahanin mo. Pero hindi namin hahayaan na gumastos ka ng ganyan kalaki. Umuwi ka. Bumalik tayo sa sarili nating bahay. Ang villa na iyon ay binili gamit ang perang kinita ko sa negosyo dati. Ito ay pag-aari ko. Pero papayag ba si nanay? Ang bahay na iyon, ito ay pag-aari ko talaga. Gusto ko lang na manirahan ng anak ko sa sarili niyang bahay. Ang nanay ko ay hindi dapat gawing mahirap para sa atin. Tatay, nanay, huwag kayong mag-alala. Nandito ako. Tara, umuwi na tayo. Magandang araw po, matandang ginang Carmen. Suwail, lahat ay suwail. Isang maliit na babae ang naglakas loob na yurakan ako. Matandang ginang Carmen, ang batang Ginoo at ang kanyang asawa. At ang batang ginang ay nasa pintuan na may daladalang bagahe. Sinasabi nilang gusto nilang bumalik dito. Ano? Naglakas loob silang bumalik, isara ang tarangkahan, huwag silang papasukin. Opo. Carmen, kumalma ka. Ang magalit dahil sa pamilyang iyon ay hindi sulit. Mayordomo Carlos, kung sana ang aking anak na Suwail ay kasing bait mo.
Oh, Carmen, sa tingin ko dahil masyado kang mabait, kaya naman ang mga suwail na inapo ay patuloy na nang aapi sa iyo. Ano ang magagawa ko? Matanda na ako at hindi na ako makalaban. Ang pagpapagalit nila sa iyo ay nangangahulugang sumasalungat sila sa akin. Kaya, kukuha ako ng isang timba ng dumi at ibubuhos ko sa kanila. Tapos tingnan natin kung maglalakas loob pa silang magpaligaw-ligaw sa pintuan. Mayordomo Carlos? Simula nang mamatay ang aking asawa, ikaw lang ang tunay na nagmamalasakit sa akin. Oh, teka, itataboy ko sila ngayon. Yang walang kwentang matandang babae sa wakas ay pumayag na ilipat ang villa na ito sa akin. Walang makakasira nito para sa akin. Nakasarado ang tarangkahan. Mukhang determinado ang aking ina na huwag kaming pauwiin. Tatay, sa sarili ninyong bahay, bakit pa kayo magpapakahirap? Nanay, tatay, umatras kayo. Ang inyong anak na babae ang maghahatid sa inyo pa uwi. Nanay, tatay, ano ang hinihintay ninyo? Tara na. Oh, Hindi kita patatawarin, maghintay ka lang. Mayordomo Carlos, nabasa ba sila sa dumi at umiyak ng paalis? Ang mga suwail na ina po ay naglakas loob na umarte sa harap ko. Wala silang alam kung sino sila. Sa pagbanggit pa lang ay nagagalit na ako. Ang babaeng iyon ay walang awa. Lakas loob pa niyang pinilayan ang sarili niyang tiyo. Mas mabuti pa kung maagang mamatay ang halimaw na yon. Iniinis lang ako ng pamumuhay niya. Pero Lola Carmen, mas matanda ka sa akin. Hindi ako mamamatay kahit mamatay ka. Paano ka nakapasok, Mayordomo Carlos? Mga katulong, patay na ba kayong lahat? Lola, ito ang bahay ko. Bakit hindi ako makapasok? Bahay mo? Pa. Ito ang bahay ng anak ko. Hindi pa ako patay. Ikaw, walang kwentang bata. Hindi pwedeng magwala dito. nanay, ako ang bumili ng bahay na ito. Siyempre, bahay din ito ni Alana. Oo, nanay, pamilya tayong lahat. Paanong hindi natin papayagan ng isang tao na umuwi? Dahil lang bumili ka ng bahay-bahay mo na ito, ako ang nanay mo. Pinanganak at pinalaki kita. Ang sayo ay sa akin. Kung sasabihin kong hindi ito bahay mo, hindi ito sa iyo. Lahat kayo lumabas. Lola, ibig sabihin ba ayaw mong tumira sa akin? Kalokohan. Sino bang gustong tumira sa inyong mga suwail? Ang gusto ko ay apo na lalaki. Ikaw, dahil hindi mo ako mabigyan ng apo na lalaki, lahat kayo lumabas. Ayaw ko nang makita kayong nanggagalit sa akin. Nanay, pamilya tayong lahat. Bakit mo ito ginagawa? Nanay, si Alana ay apo mong babae. Bakit mo siya labis na kinamumuhian? Apo kong babae, ang pamilya natin ay walang ganitong demonyong apo na pumuputol sa linya ng pamilya Jiang. Arturo, pumili ka. Ngayon, pipiliin mo ba siya o ang nanay mo? Nanay, si Alana ang buhay ko. Sige. Ikaw, anak na Suwael. Ikaw, talagang sinira mo ang puso ko. Lola, huling beses ko nang tatanungin kayo. Sigurado ka bang ayaw mong tumira sa amin? Oo, siguradong sigurado ako. Sa pamilyang to, ikaw o ako. Sige. Zero, bakit hindi ninyo pa inaayos ang mga gamit ng lola ko at siya'y pinapaalis? Oh, ginang Alana. Ikaw, sumpain ka, salot. Kung alam ko lang nababalik ka pagkatapos ibenta, sasakalin sana kita pagkapanganak sa'yo. Lola Carmen, ano ang ibig mong sabihin? Posible bang ikaw ang nagkunwaring tatay ko at nagbenta sa akin? Nanay, ngayong sinabi ni Alana na pagtanto ko, ang iyong pag-uugali sa pagkawala ni Alana sa mga nakaraang taon ay kakaiba. Oo, nanay, paano ka naging siguradong patay na si Alana? At pagbalik niya, agad mo kaming inakusahan na ibinenta namin ang sarili naming anak. Kapag pinag-isipan mong mabuti, lahat ng ito ay kakaiba.
Kailangan mo ng ebidensya para magsalita. Anong masamang intensyon ang magagawa ng isang matandang babae tulad ko? Sa tingin ko sinisisi mo lang lahat sa akin. Lola Carmen, manalangin ka na lang na huwag kong malaman na ikaw ang nagbenta sa akin. Kung hindi, ibebenta kita sa pinakamalupit na sobrang lamig na bilangguan sa mundo bilang manggagawa. Ginang Alana, nakaayos na ang mga gamit. Lola Carmen, inayos ko na ang mga gamit mo. Huwag mo akong pasalamatan. Umalis ka na. Alana, salot ka. Ngayon ay nangahas kang palayasin ako. Bilang iyong lola, kailangan kitang turuan ng leksyon. Lola Carmen, naiinis ako sa iyo. Hindi na kita pipigilan. Dahan-dahan ka. Hindi na kita ihahatid. Alana, salot ka. Bahay ko ito. Bakit mo ako pinalalayas? Buksan mo ang pinto. Buksan mo. Lola, may problema ako sa galit. Kung takutin mo ako at magkasakit ako, puputulin ko ang dila mo. Aba. Sino ang naglagay ng bato sa flower bed? Mahuli ko lang sasapikin kita hanggang mamatay. Matandang ginang Carmen. Matandang ginang Carmen. Matandang ginang Carmen. Ang pamilyang iyan ay talagang kasuklam-suklam. Tingnan mo ang ginawa nila sa akin. Mayordomo Carlos, paano ka naging ganito? Dahil sa kanila. Gusto kitang ipaghiganti sa kanila. Pero sinipa ako ng salot na yan at naging ganito ako. Ako ang tao mo. Ang pagtrato nila sa akin ng ganito ay nangangahulugang hindi ka nila iginagalang. Sige, salot. Mabagsik siya. Hindi ko siya kaya. May isang tao na tiyak na kayang harapin siya. Sino? Huwag kang lumapit sa akin. Ito ay kapatid ng aking asawa, si Jiang Cho. Iyon ay ang ama ng aking pamangkin na si Gabriel. Matandang ginang Carmen, totoo bang ganun siya kalakas? Isa siyang mapalinlang at malupit na baliw. Kung malaman niya na pinutol ng maliit na babaeng iyon ang ari ng kanyang anak. Huwag mong palakihin, tiyak na maghihiganti siya ng baliw. Jinx, huwag kang magmayabang. Malapit na ang parusa mo. Matandang ginang Carmen. Matandang ginang Carmen? Huwag. Matandang ginang Carmen, huwag. Matandang ginang Carmen. Tatlong araw pa lang akong wala. At ganito na ang nangyari sa iyong batang amo. Malaki ang ginagastos ko para mapanatili kayo. Ano ang silbi ninyo? Mga walang kwentang basura. Ginoo, hindi naman ito ganap na kasalanan namin. Ngayon lang hapon, biglang dumating si matandang ginang Carmen upang makita ang ating batang amo. Sabi niya gusto niyang magkaanak ang ating batang amo sa kanyang manugang na babae. Hindi inaasahan, lumitaw ang apo na babae Alana ni matandang ginang Carmen na nawawala ng pimkinong taon. Ginoo, bago nangyari ito, inutusan kami ng ating batang amo na umalis at huwag lumapit. Hindi namin alam ang nangyari sa loob. Oo, kung alam lang namin na mangyayari ito. Kahit isa panganib namin ang aming buhay, hindi namin hahayaang masaktan ang batang amo. Ang anak ko ay nasira. Wala akong puso para husgahan kung sino ang mali. Dahil hindi kayo makapaglingkod ng maayos sa aking anak. Kung gayon, maglingkod kayo sa aking general. Ginang Alana, maawa po kayo. Ginang Alana, ang asong Tibetan na iyon ay mailap at walang kusa, uhaw sa dugo. Noong 1 linggo pa lamang, napatay nito ang isang tigre na dinala. Kung papasok tayo, mapupunit tayo. Ginang Alana, maawa po kayo. Ginang Alana, maawa po kayo. Handang putulin namin ang aming sariling mga braso. Maawa kayo sa aming mga buhay. Mga bantay, dalhin sila. Opo. Tatay. Anak Gabriel, may nararamdaman ka bang hindi maganda sa ibang bahagi? Wala. Wala na. Naging bating ako. Anak, huwag kang mag-alala. Ipaghihiganti kita ni tatay. Tatay. Gusto kong patay si Jiang Alana. Gusto kong patay ang aking pinsan at ang kanyang buong pamilya.
Mabuti, ipinapangako ni tatay sa'yo. Inayos ko na ang mga bagay-bagay sa pamilya Jiang. Basta bigyan ako ng lola sa tuhod Carmen ng 20% na bahagi niya. Ang grupo Jiang ay magiging atin. Gagawin kong sisidlan ng tao si Jiang Alana at isasama sa kulungan ng baboy. Hayaan siyang makipag-agawan sa mga baboy ng pagkain araw-araw at yurakan ng mga ito. Kuya, nakita ko ang kotse mo sa gate. Bumalik ka? Kuya. Kuya, sa wakas bumalik ka na. Dapat mong ipaghiganti si Chengsu. Ang salot na yan ay sumira sa pamilya Jiang. Hipag, tumayo ka muna. Kuya, dapat mo akong ipaghiganti. Gusto kong lumuhod at humingi ng tawad sa akin ang suwail na babaeng si Jiang Alana. Ang paghihiganti ay mas madaling sabihin kaysa gawin. 10% lang ang bahagi ko. Wala akong impluensya sa pamilya Jiang. Bahagi, kuya. Kailan ka pa naging mahalaga iyon? Mga bahagi, kuya. Kailan ka pa nagmalasakit dyan? Kapag tumatanda ang tao, lumiliit ang ambisyon. Natural lang na mas marami silang alalahanin. Ang mga bahaging ito ang tanging sandalan ng anak ko at ako sa pamilya Jiang. Kung mawawala ang mga ito, wala na bang masasandalan ang anak ko at ako? Hipag, ang mga bahaging ito ay pansamantala ko lang hinihiram pagkatapos kong harapin ang suwail na apong si Alana. At makaganti, ibabalik ko sa iyo ang mga bahagi. Ano? Kalimutan na. Dahil hindi mo ako pinagkakatiwalaan, hindi kita pipilitin. Isasama ko si Gabriel sa ibang bansa para magpagaling. Pag-uusapan natin ang paghihiganti mamaya. Kuya, pamilya tayo. Paano kita hindi pagkakatiwalaan? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng bahagi, pero gusto ko munang makaganti ka para sa akin. Gusto kong sana mamatay na si Alana. Gusto kong pagsisihan ng anak ko ang lahat ng ginawa niya ngayon. Sigurado ka? Sigurado ako, ipapaprepare ko agad ang transfer ng bahagi. Hindi na kailangan. Pinadraft ko na ito. Kung pipirmahan mo, tutulungan kitang makaganti. Sige. Humayo kayo. Ipatawag ang lahat ng nakatatanda ng angkan. Bukas ng umaga, magkakaroon ng pagpupulong ng angkan sa Ancestral Hall. Bilang bagong pinuno ng angkan, hahatulan ko ang pamilya ni Arturo sa publiko. Opo. Kuya, gusto kong sampalin ng sarili kong kamay ang salot na iyon. Kung gusto mo. Basta huwag mo siyang patayin. Iwanan mo siyang buhay para maging laruan ng anak ko. Ginang Alana, inagaw na ni Jiang Cho ang lahat ng bahagi mula sa iyong lola. Bukas, magpupulong siya bilang pinuno ng angkan para maghiganti sa iyo. Ilang bahagi ang hawak niya? 30%. Noon, bumili ako ng 31% ng bahagi sa mataas na presyo sa ilalim ng pangalan ng sama ng loob. Sino ba namang mag-aakalang magagamit ito? Oo, sa Jiang Corporation kung sino ang may pinakamaraming shares, siya ang hari. Kaya naman ang iba't ibang sangay ay nag-dilute ng 40% ng shares para sa mga retail investors upang mapanatili ang katatagan. Pero hindi nila inaasahan na si Ginang Alana ay malayo ang paningin at naipon niya lahat ng maaga. Tama na ang pambobola. Nalaman mo na ba kung sino ang nagpanggap bilang tatay ko at nagbenta sa akin? Ginang Alana, nalaman ko na. Ang mga matang ito ay mukhang pamilyar. Parang nakita ko na sila sa ibang lugar. Maaring siya? Ginang Alana, may hinihinala ka na ba? Kailangan mo bang umalis ako agad at ipadala ang taong iyon sa pinaka nakakatakot na matinding malamig na bilangguan? Hindi ko gagawa ng mali ang isang mabuting tao at hindi ko rin hahayaan ang masamang tao na makawala. 0, naubos na ang pasensya ko. Sa loob ng 24 oras gusto ko ng tiyak na sagot. O Ginang Alan.
Tatay, nanay, ano ang ginagawa ninyo? Nag-aayos ako ng gamit. Sanay na sanay akong maging abala, hindi ako makahinto. Tatay, tigil, umupo ka. Kung hindi mo lalagyan ng gamot ang mukha mo, baka mahawa. Alana, pasensya na ang tatay mo. Kakabalik mo lang at wala pang pagkakataon ng tatay mo na maghanda ng welcome banquet para sa'yo at pinapag-alala na kita. Tatay, pamilya tayo. Ano ba ang sinasabi mo? Pero, tatay, kung talagang si Lola Carmen ang nagbenta sa akin noon, ano ang gagawin mo? Siguradong gagawin ko. Musta? Ano? Magkakaroon ng pagpupulong ng angkan bukas ng alas 10 ng umaga. Sige. Naiintindihan ko. Anong problema, mahal? Sino ang tumawag? Iyon ang sekretarya ng pinuno ng angkan. Sabi niya ang tito kong si Jiang Cho. Sa pangalan ng bagong pinuno ng angkan, ay nagdaraos ng buong pagpupulong ng angkan para hatulan tayo. Ano ang gagawin natin, mahal? Dahil sa masama at mapalinlang na ugali ng tito ko, kung pupunta tayo, hindi tayo makakaligtas ng hindi nasasaktan. Nanay, ano ang pinag-aalala mo? Nandito ako. Alana, sinaktan mo ang tito mo para sa nanay mo. Sa pagpupulong ng angkan bukas, nag-aalala ang nanay mo na babalikan kanila. Nanay, huwag kang mag-alala. Sinabi ko na sa'yo. Sa mundong ito, maliban kung gusto kong mamatay, walang makakapatay sa akin. Alana, ang pagpupulong ng angkan bukas ay puno ng panganib. Ang tatay mo ay talagang nag-aalala na wala siyang kakayahang protektahan ka. Oo. Puno ng panganib ay nangangahulugan din ng walang limitasyong pagkakataon. Tatay, baka bukas, hindi lang tayo makakalabas sa panganib, kundi matutulungan din kita na kunin ang pamilya Jiang at maging pinuno. Alana, hindi ito biro. Si Jiang Cho ay walang awa at marami siyang bahagi. Wala tayong tsansa na manalo laban sa kanya. Marami siyang bahagi. Depende iyon kung sino ang nagkukumpara. Bueno, Tatay, huwag kang mag-alala tungkol dito. Sabi nga, ang damit ang nagbibigay ng anyo sa tao, tulad ng syahan sa kabayo. Tara na, dadalhin kita para kumuha ng bagong damit. Bukas, dudurugin muna natin sila sa pamamagitan ng ating aura. Ginang Alana, ang lolo mong si Jiang Cho at ang tito mo ay nakaluhod sa labas ng mall, nagmamakaawa na makita ka. Sinasabi nila na gusto nilang hilingin sa iyo na pumatay ng tao. Oh, hilingin sa akin? Para mas tiyak, hinihiling nila ang iyong ibang pagkakakilanlan, si Yan Luo. Tara tingnan natin, tatay. Nanay, magpatuloy kayo sa pamimili. May kailangan akong ayusin, babalik ako. Ingat ka. sige. Kawili-wili, sino kaya ang gusto nilang patayin ko? Tatay, hindi ba papatayin ang pamilya ni Alana sa pagpupulong ng angkan bukas? Bakit kailangan mong kumuha ng Yanluo para pumatay? Ano ang alam mo? Kapag nakikipaglaban sa kaaway, dapat handa kang lubusan. Si Alana ay gumagala sa labas ng kimong taon. Ang kanyang ugali ay baliw at hindi mahuhulaan. May kasama rin siyang bihasang mandirigma. Paano kung magkamali sa pagpupulong ng angkan bukas? Dapat may backup plan ako. Hindi ba si Yanluo ay isa lang mamamatay tao? Basta bayaran mo siya. Bakit kailangan mong lumuhod at maghintay? Nakakababa ng pagkatao. Tumahimik ka. Sa tingin mo ba si Yanluo ay ordinaryong mamamatay tao? Sa edad na 8, nakipaglaban siya sa maraming eksperto sa isla ng Loli. Siya ay demonyong gumapang palabas ng impyerno. Kahit sino ang target niya ay mag-uulat sa hari ng impyerno. Diyos ko, may babae bang ganito kakilabot sa mundo? Kaya kapag dumating siya, huwag kang magsasalita. Sige. Si Yanluo ay nagtatanim ng sama ng loob. Gumaganti siya sa bawat pang-iinsulto. Kung masaktan mo siya, mamamatay ang buong pamilya natin. Bilis, dumapa. Lahat ang nakakita sa totoong mukha ni Yanluo ay patay na. Hindi natin makikita ang kanyang mukha. Maligayang pagdating, Panginoong Yanlo. Nag-abala ka pang hanapin ako. Ano ang gusto mo? Parang pamilyar ang boses na ito. Parang narinig ko na sa ibang lugar. Naghahanap ka pa? Gusto mo bang mamatay? Panginoong Yanluo, ang iyong reputasyon ay umaaling-aungaw sa mundo. Matagal na kitang hinahangaan. Ngayon, handa akong mag-alok ng 3 milyong piso. Panginoon ko, pumapatay ka ng isang tao. Ah, sino ang gusto mong patayin ko? Ang aking pamangkin na babae, si Alana. Siya lang? At ang kanyang mga magulang. Ang buong pamilya, walang iwanan. Panginoon ko, bakit ka tumatawa? Tumatawa ako dahil talagang sa tamang tao ka lumapit. Salamat, Panginoon ko. Sige, tatanggapin ko ang trabaho.
Mabuti, bukas sa pagpupulong ng angkan, parurusahan ko muna sila ayon sa batas ng pamilya. Kung hindi sila patay, babasagin ko ang isang tasa bilang senyales at hihilingin sa iyo na kumilos. Tatay, hindi ba sinabi mong si Lord Yanluo ay isang walang pusong babaeng demonyo? Bakit pakiramdam ko siya ay medyo masayahin at nakakaramdam din ako ng kakaibang pamilyar? Si Yanluo ay mailap, ano ang mararamdaman mo? Huwag mo nang isipin yan. Sa pagpupulong ng angkan bukas, gusto kong gumapang ang pamilya ni Jiang Tao papasok at lumabas na pahiga. Tingnan mo, maganda ito. Kayo dalawa huwag gumalaw. Pinahahalagahan ng aming tindahan ang kalinisan. Lahat ay dapat madisinfekta bago pumasok. Hindi pa ako nakarinig ng ganyan. Kailangan pang mag-disinfect bago pumasok. Ang mga ordinaryong tao ay hindi naman kailangan iyon. Pero sa suot ninyo na parang basurero, siguradong puno kayo ng mikrobyo. Ang tindahan namin ay high-end. Kailangan naming maging responsable sa ibang customer. Ikaw, Kalimutan mo na, mahal. Bumili lang tayo ng damit, huwag mo siyang awayin. mahal, may mga damit doon. Tara na, tingnan muna natin ang sayo. Mahal, tingnan mo, bagay sayo ang damit na ito. Huwag hawakan kung hindi ka bibili. Sige, pakikuha mo para masubukan ng asawa ko. Hindi ka ba nakakaintindi ng wika ng tao? Sinabi ko nga, huwag hawakan kung hindi ka bibili. Tatayong 8,000 ang damit na ito. Ang kagaspangan ng kamay mo. Kung masira mo, kaya mo bang bayaran? Hindi, kung hindi natin susubukan, paano kung hindi ka siya? Oo. Sino ba ang may pakialam? Paano kung ganito? Kamukha mo ang katawan ko. Subukan mo ang damit na ito para sa akin. Kung kasya bibilhin talaga namin. Ay ma'am, pasensya na. Wala akong obligasyon na subukan iyan para sa iyo. Bilang karagdagan, hindi tayo pareho. Ang katawan mo ay lumulubog. Maihahambing mo ba sa aking payat na katawan? Binibini, bakit ka bastos? Una, sinabuyan mo kami ng alkohol. Hindi ka man lang nag-alok ng tubig. Ngayon, personal mo kaming inaatake. Ganito ba ang trato ng tindahan ninyo sa mga customer? Kaya pala pumunta kayo para magmakaawa ng tubig. Bakit hindi mo sinabi? Walang problema. Libre ko na ang sobra. Sobra ka na. Tatay, nanay, Alana, ano ang ginawa mo sa mga magulang ko? May kapal ka ng mukha para magtanong? Pagkapasok pa lang ng mga magulang mo, hinawakan na nila lahat na parang mga magnanakaw. Hindi ko tinawagan ang pulis para arestuhin sila. Sa halip, binigyan ko sila ng 2 basong tubig. Napakabait ko naman. Alana, hindi iyon ang nangyari. Siya ang unang nag-spray sa amin ng alkohol at hindi kami pinayagang magsuot ng damit. Siya rin. Nanay, huwag kang mag-alala, nandito ako. Nagbigay ng tubig sa mga magulang ko. May bibig ka ba sa dibdib? Sige, humihingi ako ng tawad. Pasensya na, masaya ka na? Ganyan ba ang ugali mo kapag humihingi ng tawad? Walang katapusan. Ngayon, sobrang malas ko sa paglilingkod sa iyo. Ang lamig ng tawa, mukhang may iba na naman na malas. Ayoko talagang magalit, pero ano ang magagawa ko? Laging may mga bulag na langaw na umiikot sa ulo ko. Ang buhok ko, ang damit ko, baliw ka ba? Pasensya, ayaw kong makarinig ng pasensya. Gusto ko lang ay mata sa mata, doble ang balik. Ikaw, baliw ka. Dapat kang matuwa na wala kang ginawang tunay na pinsala sa mga magulang ko. Dagdag pa, maganda ang mood ko ngayon. Kung hindi, mas malala pa ang kapalaran mo kaysa dito. Pasensya na, mali ako. Alam kong mali talaga ako. Hindi na ako magiging mayabang ulit. Para sa gastos sa ospital, tawagan ang numero sa itaas. Tatay, nanay, umalis na tayo. sige. Alis na. Noong nakaraang buwan, dahil sa koneksyon niya sa tagapamahala, inagaw niya ang kalahati ng benta ko. Muntik na akong maalis sa trabaho. Ngayong nakikita ko ito, sobrang gaan ang loob ko. Palagi niya kaming inaape at minamaltrato ang mga customer dahil kamag-anak siya ng isang tao. Ngayon, sa wakas ay mali ang kanyang pinagtripan. Maligayang pagdating. Anong estilo ang hinahanap nyo? Titingin-tingin lang kami. Sige, sabihan nyo lang ako kung may kailangan kayo. Tingnan mo to. Ito. Ito. Ito.
At lahat ng ito, ibalot nyo lahat. Anak, ang pagbili ng damit ay hindi tulad ng pagbili ng repolyo. Hindi natin kailangan ng ganito karami. Oo, at saka hindi naman natin masusuot lahat iyan. Itago na lang kung hindi masusuot. Nanay, tatay, mag-shopping pa kayo. Nanay, tatay, mag-shopping pa kayo. Bakit kayo tumitingin sa sahig? Hindi. Anak, ibinabalot mo lahat ng tiningnan namin. Kung patuloy kaming titingin, baka mas gumastos ka pa. Sige. Di bilhin na lang ito. Ibalot mo. Sige. Magandang araw. Sinusuportahan namin ang 7 araw na pagpapalit ng sukat. Huwag kang mahiyang magpalit kung kailangan. Salamat. Binata, halika rito. Huwag ka nang mag-abala. Hayaan mo na lang si tito mo ang magdala. Hindi tito, malakas ako. Ako na. Hindi, ako na. Tatay? Tatay, nanay, hindi ako palaging makakasama mo. Kung lagi kang mabait at mapagpasensya, baka mabuli ka sa hinaharap. Anak ko, ang nanay mo at ako ay ganyan talaga. Hindi kami agad magbabago. E di magsimula tayo sa pagpupulong ng angkan bukas. Babaguhin ko kayo. Hindi lang bagong damit ang isusuot natin, kundi pati bagong pananaw. Binabati kita, Tito Cho, sa opisyal mong pagiging pinuno ng angkan. Sa iyong pamumuno, ang pamilya Jiang ay tiyak na aabot sa bagong taas. Salamat sa inyong lahat. Tatay, malapit na mag-ikasyam. Bakit hindi pa dumarating si Jiang Tao at ang kanyang pamilya? Baka narinig nila na hahatulan natin sila ngayon at natakot silang pumunta. Tatay, malapit nang mag-ikasyam. Bakit hindi pa dumarating si Arturo at ang kanyang pamilya? Baka narinig nila na hahatulan natin sila ngayon at masyadong natakot para pumunta. Sa tingin ko baka nakalimot siya ng oras habang nag-iipon ng basura. Ilang araw na ang nakalipas, nakita ko siyang nagsisiyasat ng mga karton sa basurahan. Iyan ang sabi mo. Baka dumating sila ng maaga. Oo, nakadamit na parang pulubi, nakaupo sa pintuan, walang nakapansin. Pasensya na. Lahat, masikip ang trapiko, nahuli ako. Sino ito? Mukhang pamilyar sila. Ganito dapat ang itsura ng tatay ko. Pinsan, bakit bigla kang naging seryoso? Uminom ka ba ng maling gamot? Anak ko ba iyan? Bakit siya nagbago ng husto? Ciao Tao, mabuti at nandito ka. Sa pagpupulong ng angkan ngayon, may mga bagay na kailangang ayusin. Tito, ang intensyon ko. Lolo, kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Nakikinig ang pamilya ko. Mabuti. Maupo na kayo. Pero walang upuan sa lamesang ito. Dahil wala rito ang inyong mga upuan, nandoon sila. Ano? Gusto mo bang umupo kaming tatlo sa iisang mesa kasama ang mga aso? Dahil inilipat ng nanay mo ang lahat ng bahagi ng iyong sangay sa tatay ko. Ang mga taong walang bahagi ay kailangang umupo kasama ng mga aso. Anak na Suwail, nakikita mo ba? Ito ang halaga na binabayaran mo sa pagtulong sa maliit na babaeng iyon na apihin ng nanay mo. Ang katayuan mo sa pamilya Jiang ngayon ay mas masahol pa sa aso. Nanay. Bago mamatay si tatay, paulit-ulit niyang sinabi na huwag ibigay ang mga bahaging ito. Paano mo nailipat lahat sa tito? Hindi lang ako naglipat ng mga bahagi, hindi rin ako kumuha ng kahit isang piso. Galit ka ba ngayong naririnig mo ito? Gusto kitang pagalitin, anak kong Suwail. Matalino ang kuya ko. Ang mga Suwail na ito ay hindi alam na kaya ko pa ring mabawi ang mga bahagi. Siguradong pinagsisisihan nila ngayon na pinalayas nila ako. Lola Carmen, talaga namang pareho kang mangkukulam at multo. Anong ibig mong sabihin?
Bobo at masama talaga. Babae ka. Paano mo nagawang sumpain ang iyong nakatatanda? Kailangan mong turuan ng leksyon. Kuya, huwag nang maghintay. Hatulan mo na sila. Alana, alam mo ba ang mga krimeng nagawa mo? Lolo Ben, anong krimen ang nagawa ko? Alana, naglakas loob ka pang magtanong. Nakalimutan mo na ba agad na sinira mo ang aking pagkalalaki? Hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin para dyan. Yung bagay na yan sa'yo ay isang sakuna naman. Ang pag-alis nyon ay maliit na pabor lang. Sino ang nagpasalamat sa'yo? Dahil hindi ka naman dito para magpasalamat, ano ang gusto mo? Gusto ko na ang buong pamilya mo ay parusahan ayon sa batas ng angkan. 49 na latigo bawat isa hanggang sa mamatay kayo sa kakahampas. Gabriel, bantayan mo ang iyong bibig. Bantayan? Hindi ka karapat-dapat. Isang buong pamilya ng basura, walang katayuan, walang bahagi, mas masahol pa sa aso. Kung ako sa'yo, nakahanap na ako ng daan at nasagasaan bago pumunta dito. Tito Ben, talagang isa kang tanga na madaling makalimot. Nakalimutan mo ba kung paano kita kinatuwiran nung araw na yon? Naglakas loob ka bang banggitin yon? Sa tingin ko ikaw ay. Nakalimutan mo ba kung paano ka lumuhod sa lupa at nagmamakaawa sa akin nung araw na iyon? Bitawan mo. Kataka-taka. Alana, paano mo nagawang saktan ang isang tao sa harapan ko? Wala ka bang respeto sa mga patakaran ng angkan o sa iyong mga nakatatanda? Mga patakaran ng angkan, mga nakatatanda, hindi ka karapat-dapat. Kung hindi ka titigil, huwag mong sisihin ako kung papatayin kita ngayon. Takot. Kahit ikaw may pagkakataon kang matakot. Takot? Natatakot lang ako na baka mamatay ka ng mabilis at hindi ito magiging masaya. Gusto mong pag-usapan ang pagiging nakatatanda, di ba? Gusto mong husgahan ang tao batay sa kanilang katayuan, di ba? Ngayon, ituturo ko sa iyo ang kahulugan ng pamamahala sa pamamagitan ng lakas. Ano ang ibig mong sabihin sa pamamahala sa pamamagitan ng lakas? Mahal. Kaya ito ang pakiramdam na may sumusuporta sa'yo. Napakabuti na magkaroon ng isang anak na babae. Oo. Nanay, tatay, maupo kayo. Sige, mahal, umalis na tayo. Alana, ang iyong pamilya ay hindi tapat at suwail. Pumipinsala sa iyong sariling kamag-anak. Ayon sa mga alituntunin ng angkan, dapat kang hagupitin ng 49 na beses sa publiko. Pagkatapos lahat ng ari-arian ay kukumpiskahin. Mayroon ka bang anumang pagtutol? Anong klaseng tao ka? Sa anong batas mo ako hinuhusgahan? Ako ang iyong lolo at ang pinuno ng angkan na may pinakamaraming bahagi sa pamilya Jiang. Sinaktan mo ang anak ko at pinahiya ang aming pamilya. Karapat dapat kang parusahan. Tito Ben, nagkakamali ka sa isang bagay. Ang anak mo ang unang sumubok na atakihin ng asawa ko. At siya ang umatake sa akin, ang iyong nakatatanda. Ang pagtaga ng aking anak sa kanya ay pagtatanggol sa sarili at pag-alis din ng peste sa lipunan. Tama yan, sa katwiran ikaw ang mali. Tatay, siya ayon. Lahat ito ay gawa ng matandang babaeng ito. Gusto niya ng apo na lalaki kaya ipinadala niya ang manugang na babae sa aking kama. Narinig ko na sobrang nahumaling si matandang Ginang Carmen sa pagkakaroon ng apo na lalaki. Pinalumpo niya ang kanyang nag-iisang anak na lalaki. Hindi ko inaasahan na kaya niyang maging ganito kasobra. Tama yan. Siya ay ginawang impotent ng sarili niyang ina. Ang sarili niyang asawa ay ipinadala ng kanyang ina sa higaan ng kanyang pinsan. Ang pagkakaroon ng ganyang ina ay talagang malas. Dahil sobrang pinapaboran ni matandang Ginang Carmen ang mga lalaki. Sa tingin mo ba, siya ang nagbenta ng anak na babae ni Arturo noon? Ano ang alam nyo? Kayo mga lalaki madali lang ang buhay. Sino ang makakaintindi ng sakit sa puso ko?
Nanay, hindi talaga kita maintindihan. Hindi ba pareho lang ang magkaroon ng anak na lalaki o babae? Bakit sobrang gusto mo ng apo na lalaki? Ano ang alam mo? Pareho ba ang anak na babae at lalaki? Arturo, kung makikita mo ang pagkakamali mo, patayin mo ang babaeng ito mismo at pagkatapos ay lumuhod at humingi ng tawad sa akin dahil ikaw ang aking anak. Maari ko pa ring patawarin ang ginawa mo sa nakaraang mga araw. Ikaw ang dapat makakita ng pagkakamali mo. Nanay, bitawan mo na ang iyong pagkahumaling at mamuhay tayo ng maayos, okay? Huwag mo iyang isipin. Kuya, ano pang hinihintay mo? Tingnan mo kung gaano sila walang pagsisisi. Ngayon tawagin mo ang 4 na dakilang tagapagbantay para harapin sila. 4 na dakilang tagapagbantay, pumasok kayong lahat. Dumating na ang 4 na dakilang tagapagbantay. Dumating na ang 4 na dakilang tagapangalaga ng matandang Ginoong Jiang. Alana. Ang 4 na ito ay mga eksperto na inupahan ko mula sa Timog Silangang Asya sa malaking halaga. Sila ay nagbuhos ng mas maraming dugo kaysa sa asin na iyong nakain. Narinig mo ba, aking mabuting pamangkin na babae, Alana? Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Kapag kumilos ang 4 na dakilang tagapangalaga, hindi sila nag-iiwan ng buhay. Kuya, malayo ang iyong paningin. Inakala mo na hindi sila susuko ng tahimik, kaya naghanda ka ng maaga. Anak, mabilis na lumabas sa likod. Ang iyong mga magulang ay haharang sa kanila. Tama. Anak, ikaw muna. Dahil nandito ang iyong ama, bibili ako ng maraming oras hanggat maaari para makatakas ka. Takbo, wala pang nakatakas na buhay sa amin na 4 na dakilang tagapangalaga. Kuya, ang ganda ng babaeng ito. Sayang naman kung patayin natin. Mga kapatid, matagal na tayong hindi nagsasaya. Pagkahuli natin sa kanya, magsaya tayo. Sige. Ngayon, kaming 4 na magkakapatid ng 4 na dakilang tagapangalaga ay magsasaya. Ginang Alana, payagan po ninyo akong kumilos. Patayin ang mga mangmang na ito. Huwag magmadali. Ang pagpatay ay tungkol sa pagsira ng espiritu. Kikilos tayo kapag sila ay pinakamapagmataas. Anak, alam ng tatay mong malakas ka. Pero tingnan mo ang mga mata ng 4 na lalaking ito. Puno ng balak na pumatay. Mukha silang walang awa ng mga tao. Ang makipag-away sa mga taong tulad nila ay magdudulot ng problema. Tatay, huwag kang mag-alala. Ang mga basurang ito ay hindi karapat-dapat maging kalaban ko. Oo, Tio at Tia. Ilang asong bantay. Malakas tumahol pero hindi naman masakit kumagat. Hindi ka ba aso rin ng mabahong babaeng iyon? Sa anong batas mo kami hinuhusgahan? Oo. Ako ay asong pinalaki ni Ginang Alana. Ngunit ang aking ginang ay isang walang kapantay na kagandahan, isang phoenix na may dakilang kakayahan. Hindi tulad ninyo, hindi man lang kayo marunong pumili ng tamang amo. Sige, ngayon pupunuin ko ang leeg ng iyong amo. Tingnan natin kung paano tumahol ang aso mo. Ginang Alana. Kumilos. Salamat, Ginang Alana. Kanina ikaw ang may maruming iniisip tungkol sa aking ginang. Imposible. Hindi ka maaaring ganito kalakas. Tinalo mo ako. Wala akong pagkakataong makalaban. Basurang tulad mo ay naglalakas loob na maghangad sa aking ginang. Ikaw na paslit, paano mo nagawang sakta ng aking kuya? Naghahanap ka ng kamatayan. Nagsasayang ng oras. Ginang Alana, tapos na. Lahat sila ay humihinga pa, naghihintay sa iyong hatol. Magaling. Mahal, ano na ang pinagdaanan ng anak natin sa mga taong ito? At itong binatang si Zero, kahanga-hanga ang kanyang mga kakayahan. Tiyak na maraming paghihirap ang dinanas ng anak natin. Kaya siya ay napakakalma sa harap ng anumang panganib. Mahal, kailangan din tayong lumago. Hindi na tayo pwedeng maging sunod-sunuran. Kung hindi, magdurusa ang anak natin dahil sa atin. Oo, kailangan nating magbago. Sige,
Tatay, ano ang gagawin natin ngayon? Dapat ba nating basagin ang tasa, tawagin si Panginoong Yanluo? Hindi. Hindi pa ito ang oras para ipakita ang ating panlaban. Ang walang kwentang babae na ito ay mas mahirap harapin kaysa sa inaakala ko. Sa kabutihang palad, gumawa ako ng ilang planong reserba. Kung hindi, siguradong tapos na ako ngayon. Lolo Ben, sabihin mo sa akin, paano mo ako huhusgahan? Alana, sa tingin mo ba ay makakapagtago ka sa likod ng lalaking ito magpakailanman? Lolo Ben, mukhang hindi mo pa alam ang aking mga kakayahan. Ako, si Alana, ay hindi nangangailangan na umasa sa sinuman. Dahil ako ang sarili kong sandigan. Aaminin ko may mga kakayahan ka nga. Ngunit sa kasamaang palad, ako ang pinuno ng angkan ng pamilya Jiang. Ang pinuno ng Jiang Corporation. Maaaring hindi kita kayang patayin ngayon. Ngunit kaya kong paalisin ang buong pamilya mo mula sa Jiang Corporation. Nagkataon lang, pumunta ako rito ngayon para sa iisang layunin. Iyon ay upang hayaan ang aking ama, si Arturo, na pumalit sa Jiang Corporation at maging pinuno ng angkan. Ano, baliw to. Si Jiang Tao bilang pinuno ng angkan? Sa anong batayan? Paano mapapamahalaan ng isang duwag na katulad niya ang pamilya? Kung ako ba ay magiging pinuno ng angkan, ay hindi ikaw ang magpapasya. Gayon din, ang aking pagkatao ay hindi mo dapat maliitin. Iyan ang tatay ko, mabilis siyang nakagets. Mukhang may puwang pa para sa pagpapabuti. Baliw, lahat baliw. Ano bang kinakain ni Jiang Tao kamakailan parang lumakas ang loob? Bakit bigla siyang naging matapang? So meron pa bang problema sa tatay ko bilang pinuno na ng angkan? Ikaw batang hamak, hindi mo alam ang iyong lugar. Talaga bang iniisip mo na ang lakas ang sagot sa lahat? Ano? Hindi ba nalutas ng lakas ang iyong problema kanina? Ang posisyon ng pinuno ng angkan ay nakadepende sa mga bahagi, sa puso at isip, sa katandaan, hindi sa kamao. Ang iyong sangay ay kasalukuyang walang kahit anong bahagi. Ano ang meron ka para labanan ako? Ano ang meron ka para kumbinsihin ang lahat? Oo, kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, lumuhod ka at humingi ng tawad. Pagkatapos, isuko mo ang lalaking ito na nananakit ng tao at ipapahamak siya. Baka maging mapagbigay ang aking ama at iwan kayong tatlo ng pagkain. Ikaw, walang kwentang babae, huwag kang magyabang. Kahapon, ibinigay ko na lahat ng aking bahagi sa aking kuya. Wala kang kahit anong bahagi. Gusto mong maging pinuno ng angkan, mas mabuti pa yatang maging tagapamahala ka ng mga palikuran. Sino ang nagsabing wala kaming bahagi? Alam ko, bago ka dumating, malamang nag-ipon ka ng ilang shares. Sa kasamaang palad, 10 o 20% lang ng shares ng Jiang Corporation ang nasa retail hands. At hawak ko ang buong 30%. Ano ang meron ka para labanan ako? Ang shares na nasa kamay ko ay sapat lang para durugin ka. Nagbabluff. Sa tingin mo matatakot ako sa ilang salita. Sabi mo marami ka pang shares kaysa sa akin. Sino ba dito ang naniniwala sa'yo? Hindi ako. Ako rin hindi. Anak, sinabi mo na marami ka pang shares kaysa sa iyong lolo. Totoo ba iyan o hindi? Tatay, huwag kang mag-alala. Hindi ako gumagawa ng bagay na hindi ako sigurado. Mabuti. Kung sinabi ng anak ko na mayroon siya, tiyak na mayroon siya. Kung hindi kayo naniniwala, bulag kayo. Tama iyan. Kalokohan. Nasaan ang ebidensya? Kung sinabi mong may shares ka, ipakita mo ang patunay. Kahit sino pwedeng magsalita, sinong hindi. Dahil sigurado ka, ipakita mo ang ebidensya. Hayaan makita ng lahat kung nagkukunwari ka, ang parusa ng angkan ay hindi lang kwatintin may nahagupit. 3 taon na ang nakalipas. Nag-iba ang overseas market at mababa ang presyo ng stock ng Jiang Corporation. May nagsamantala at bumili ng maraming retail shares sa ilalim ng codename na PUT. Sa kabuuan, bumili sila ng 31%. Lahat ng naririto alam ninyo ito, di ba? May ganong bagay. Ang put na iyon ay napaka-misteryoso. Nag-opera kami sa maraming offshore account at hindi namin malaman ang detalye. Oh, sasabihin mo bang ikaw ang put, Alana? Kung magyayabang ka, isipin mo muna. 3 taon na ang nakalipas, ilang taon ka ba noon? Saan mo nakuha ang puhunan at kakayahang bumili ng ganoong karaming shares? Tama yan. Babae ka, ilang taon kang nagpagalagala. At ngayon, akala mo malaki ka na. Dapat patunayan ang nag-aakusa. Dahil akala mo sinungaling ako, kayo na mismo ang magsiyasat. Siya sa atin, paano siya sa atin? Ang put ay napaka-kumpidensyal. Maging ang tatay ko ay gumamit ng maraming koneksyon, ngunit hindi malaman ang tunay na pagkatao. Ang sekretarya ng pinuno ng angkan. Nakilala na niya ang lahat ng may hawak ng shares sa Jiang Corporation. Tawagin na lang siya para kilalanin ka at malalaman natin. O tawagan ng sekretarya ng pinuno ng angkan, tawagan mo siya ngayon din.
sekretarya ng pinuno ng angkan. Nasa bulwagan kami ng pagpupulong. Kailangan ka naming pumunta para ayusin ang ilang bagay. Pumunta ka rito, pakiusap. Sige, hihintayin ka namin. Sinabi ng sekretarya ng pinuno ng angkan na malapit lang siya. Darating siya sa ilang minuto. Mabuti iyan. Pamangkin, narinig mo ba iyan? Darating na ang sekretarya ng pinuno ng angkan. Alam kong nag-iimbento ka lang dahil wala sa amin ang nakakita ng put. Kaya ka nag-iimbento. Pero nakakita ang sekretarya ng pinuno ng angkan. Malalantad agad ang kasinungalingan mo. Masyadong nagmamadali ang mga kabataan. Para makamit ang kanilang mga layunin, sasabihin nila ang kahit ano. Masyado kang madaldal. Dahil akala mo sinungaling ako. Hintayin natin ang sekretarya ng pinuno ng angkan at malalaman natin. Matigas ang ulo mo. Bakit mo ako tinawag ng napaka-urgente? May problema ba? Halika, kalihim. Ikaw na magpaliwanag. Ayon sa mga patakaran ng pamilya Jiang, ang may pinakamataas na bilang ng shares ay automatikong nagiging pinuno ng angkan. Ngayon, inaanunsyo ko, si Ginoong Arturo Jiang ang naging bagong pinuno ng angkan. Ito. Hindi ko inaasahan na si Arturo ay magkakaroon ng napakagaling na anak na babae. Mukhang masisiyahan na siya sa buhay mula ngayon. Ano ba ang sinasabi mo? Dahil magaling si Arturo at ang kanyang asawa. Kung hindi magkakaroon ng ganyang kahusay na anak na babae ang isang ordinaryong pamilya. Hindi. Imposible. Ito ay dapat na isang konspirasya. Siguradong nagkasundo kayo para manlinlang ng mga tao. Tatawag ako ng pulis at isusumbong kayo sa pandaraya. Oo, tumawag ng pulis at ipaaresto silang lahat. Kung wala ako, wala sila. Hindi siya pwedeng maging ganyan kahusay. Tumigil ka na. Ngayon ako na ang hahatol sa inyo. Jiang Chou, hinayaan mong gumawa ng karahasan ng anak mo. Hindi iyon mabuti. Nakipagsabwatan ka sa mga labas para saktan ang angkan mo. Hindi iyon makatarungan. Pinagsamantalahan mo ang kamangmangan ng nakatatanda para dayain ang sarili mong kapatid sa kanyang parte. Hindi iyon makaanak. Hindi ko talaga alam kung bakit karapat-dapat kang maging pinuno ng angkan. Jiang Chengzu, mainitin ang ulo mo at masama. Sinubukan mong saktan ng nanay ko at sinubukan mo ring patayin ang angkan mo. Ang pagputol sa iyong pagkatao ay magaan na parusa na. Ngayon, isasagawa ko ang huling hatol sa iyo. Hindi. Hindi mo ako pwedeng hawakan. Ito ay bansa. Kung patayin mo ako, hindi ka makakawala. Sa tingin mo ba tulad ng utak mo, ang utak ng lahat? Sino ang tumawag ng pulis kanina? Sino ang tumawag sa pulis kanina? Sinasabi na may isang tao dito na pinilit sa isang relasyon laban sa kanyang kalooban. Opisyal siya iyon. Naibigay ko na sa iyo ang ebidensya. Sige. Ginoo, pinaghihinalaan kang may kasalanan. Pakisamahan kami. Hindi. Opisyal, hindi ko ginawa. Sila ay nagsisinungaling. Sila ay nag-set up sa akin. Ginoo, pakiusap kumalma ka. Hindi namin sasaktan ang sinumang mabuting tao. Gayon din, hindi namin hahayaan ang sinumang masamang tao. Kung ikaw ay talagang inosente, pagkatapos naming mag-imbestiga, palalayain ka namin. Hindi. Ayaw kong pumunta sa bilangguan. Tatay, iligtas mo ako. Ginoo, hindi madali para sa'yo na pumunta ng ganito kalayo. Ito ang 300,000. Kunin mo. Bastardo, anong akala mo sa amin? Dahil ginawa mo ito para sa iyong anak, palalampasin kita ngayong isang beses. Sa susunod, arestuhin ka rin namin. Dalhin siya. Pakikooperahan ang aming investigasyon. Hindi. Tatay, iligtas mo ako, tatay. Iligtas mo ako, tatay. Puot, dahil tapos na ang lahat, aalis na ako. Sige, salamat sa iyong pagod ngayon. Trabaho ko ito. Mabuti. Ang sama ng babae. Alana, sobra ka na. Sobra? Kumpara sa ginawa mo sa aking mga magulang, sa tingin ko masyado pa akong mabait. Babae ka, ikaw ay salot. Kung alam ko lang na ganito ka, pinatay na kita nung bata ka pa. Lola, huwag kang mag-alala. Pagkatapos kong harapin sila, may malaki akong dapat bayaran sa iyo. Ang nakakatakot ng ekspresyon ng babaeng ito, posible bang alam niya ang tungkol noon? Nakakatakot ang ekspresyon ng babaeng ito. Baka alam niya ang tungkol sa dati? Hindi, imposible. Ginawa ko ito ng napakaingat, hindi niya dapat nalaman. Babae, tingnan mo kung gaano kakayabang
Akala mo ba wala akong trump card, walang panghahawakan? Oh, ano pang trump card ang mayroon ka? Kapag ipinakita ko ang trump card ko, mapapamulat ka sa gulat. Sige, nakikinig ako. Narinig mo na ba si Yanlo? Oo. Dahil narinig mo na siya, hindi ko nasasabihin kung gaano siya nakakatakot. Talagang napakalakas niya, kahit ako ay humahanga sa kanya. Ala na, ngayon malalagot ka. So si Yanlo ang trump card mo? Tama. Kapag kumilos si Yanluo, pumapatol. Hindi siya nabibigo. Hindi ko gustong ipakita ang trump card na ito, pero masyado mo akong pinilit. Pinutol mo ang pagkalalaki ng anak ko at inalis mo ang posisyon ko bilang pinuno ng angkan. Ngayon, ibibigay ko ang lahat para hilahin ka pababa sa impyerno kasama ako. Tito Ben, kung may problema ka, sa akin mo ilabas. Huwag mong galawin ang anak ko. Natatakot ka na ngayon? Huli na ang lahat. Sinasaktan mo ang anak ko ng ganyan, hindi kita pakakawalan. Lolo Ben, kung ganyan ka magsalita, medyo natatakot ako. Pagkatapos ng lahat, ang tanging makakapatay sa akin sa mundong ito ay si Yanluo mismo. Pinilit mo akong gawin ito. Kapag nakita mo ang hari ng impyerno, huwag mo akong isumbong. Anong nangyayari? Hindi ba napagkasunduan na ang pagbasag ng tasa ang senyales? Binasag ko ang tasa, bakit hindi lumalabas si Yanluo? Kuya, hindi mo ba sinabi na may darating na importanteng tao, bakit hindi sila pumapasok? Hindi ko alam. Baka hindi sapat ang lakas ng pagbasag ko ng tasa. Yanluo, lumabas ka! Hindi ba tayo nagkasundo na lalabas ka kapag binasag ko ang tasa? Bakit hindi ka lumalabas? Naiintindihan ko, sa tingin mo masyadong maliit ang pera. Sige. Dagdagan ko na ng pera ngayon din. 50 milyon, hindi, 100 milyon. Basta lumabas ka ngayon at patayin sila, magbabayad ako ng 100 milyon. Yanlo, kinuha mo ang aking deposito. Dapat mong tuparin ang iyong salita. Lumabas ka. Lolo Ben, hindi ako sumira ng pangako. Nandito ako. Anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin ako si Yanlo. Imposible. Si Yanlo ang nangungunang mamamatay tao sa pandaigdigang itim na listahan. Mailap, hindi nagpapakita ng tunay na muka. Ikaw na munting bastos, paano mo nagawang magpanggap na Yanluo? Oo, kung ikaw si Yanluo, ako naman ang ina ni Yanluo. Hindi ka ina ni Yanluo, ikaw ang lola niya. Inaamin kong may kakayahan ka, pero hindi ka maaring si Yanlo. Sabi mo yan ng buong kumpiyansa. Alam mo ba ang itsura niya? Hindi. Hindi ko alam. Pero alam ko na si Yanluo ay may pulang taling sa talampakan ng kanyang kanang paa. Hugis pulang bulaklak ng plum. Ito ba ang ibig mong sabihin? Ito. Paano ito nangyari? Paano nangyari yon? Ikaw, meron ka ring nunal na ito. Lolo, 30 taon kang matagumpay. Gaano karaming dugo ang nasa iyong mga kamay? Naaalala mo pa ba? Noong nagkasala kayo ng iyong anak, naisip mo bang darating ang araw na ito? Oo. Kung alam ko lang na ikaw ang magiging dahilan ng aking pagkabagsak, dapat ay sinakal na kita nung isilang ka. Sa kasamaang palad, walang kung sa mundong ito. Ang mananalo ay hari. Wala nang masasabi pa. Ako si Jiang Chou, galit ako sa iyo magpakailanman, kahit na mabigo ako. Huwag mong isipin na maari kang sumakay sa aking ulo at magyabang.
Jiang Qingqi, ikaw na panggulo, ikaw na salot. Kung hindi ka bumalik, maayos pa sana ang pamilya natin. Magkakasundo pa sana ang lahat. Ikaw ang sumira sa pamilya Jiang. Maayos? Ibig mong sabihin ay pagpinsala sa tatay ko? O para magkaapo, ipinadala mo si nanay sa kama ng tiyuhin ko? O ipinagbili mo ako? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kahit anong sabihin mo. Sa huli, malalaman ko kung sino ang nagbenta sa akin. Kahit na sinira mo ang kapayapaan ng aking pamilya Jiang. Kapayapaan? Yun ay dahil hindi ikaw ang nagdusa. Hindi ikaw ang nagkompromiso. Hindi ikaw ang binubuli. Kumain ka sa dugo ng aking mga magulang at umangat sa buto ng iyong mga kamag-anak. Ikaw lang ang pwedeng mang-api ng iba. Hindi ba tayo pwedeng kumante? Peste ka. Simula nang bumalik ka, walang tahimik sa pamilya Jiang. Isa kang salot na muling isinilang. Salot ako? Kung gayon, ano ang tawag mo sa taong nagbenta sa akin sa isla ng Loli noong 8 taong gulang ako na pinagdaan ako sa isang bunton ng mga bangkay at dagat ng dugo? Demonyo ba? Isla ng Loli? Yan ba ang lugar na dalubhasa sa... O... Ang magpadala ng isang 8 taong gulang na bata sa lugar na iyon ay hindi gagawin kahit ng hayop. Anak, anong isla ang pinag-uusapan mo? Anak, ano ba talaga ang pinagdaanan mo sa lahat ng mga taong ito? Sinasabi ko na may nagbenta sa akin sa pinakakatakot-takot na lugar sa mundo noong ako ay 8 taong gulang. Doon nakita ko ang pinakamapangit na mga pervert at tiniis ang pinakamasasakit na pambubugbog. Ang unang natutunan ko ay hindi pagbabasa at pagsusulat, kundi ang paggamit ng bubog bilang sandata upang protektahan ang aking sarili. Ikaw, anong kalokohan ang sinasabi mo? Tumakas ka at nawala nung araw na iyon. Ikaw, ngayon bumalik ka at sinisiraan mo ang pamilya mo. Paninirang puri? Sana paninirang puri lang to. Ginang Alana, ang tagapamagitan na humawak sa kadena ng trafficking noong araw na iyon, ay nahuli sa Silangang Asya 3 taon na ang nakalipas. Ang mga record ng interogasyon at bank statement ay kakadecrypt lang at na-transmit ng kompleto. Ang impormasyon ng real name account ng huling tatanggap ay naitugma na. Dapat mong makita para sa iyong sarili. Lola Carmen, ikaw talaga ang nagbenta sa akin noong araw na yon. Babae, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ako, sinabi mong ibinenta kita. Sige, ipakita ang ebidensya. Ang pangalan sa receiving account ay Jiang Liu Chunhua, ang legal mong pangalan. Ang bangko kung saan binuksan ang account ay isang lokal na bangko. Ang oras ng pagbubukas ng account ay eksaktong 3 araw matapos ako mawala. Ano? Nanay, ikaw talaga ang nagbenta ng anak ko. Huwag kang makinig sa kalokohan ng babaeng ito. Pinagkakalat niya ako. Nanay, si Alana ay sarili mong apo na babae. Paano mo nagawa ito? Totoo ba o hindi? Sa sarili mong apo na babae, gagawin mo ang ganyang kalupitan. Matandang ginang Carmen, masyado kang malupit. Gaano kadilim ang puso mo? Oo. Kalokohan. Ano naman kung akin ang account? Baka ninakaw nila ang pagkakakilanlan ko. Anong nagpapatunay na ibinenta ko siya? Ang impormasyon ng receiver ay sa iyo. Ang password ay ikaw ang nagset. Ang taong nag-withdraw ng pera sa 3 magkakaibang ATM sa 3 magkakaibang lungsod ay ikaw din. Kailangan ko bang dalhin ngayon ang footage ng surveillance at ipakita sa lahat? Ipakita kung gaano kasaya ang ngiti mo nang kunin mo ang pera mula sa pagbenta ng apo mo. Oh. Ano naman kung ibinenta ko siya? Gusto kitang ibenta, babae. Ako si Lola Carmen, ang buhay mo ay ibinigay sa iyo ng aking anak na lalaki. Ano kung ako ang magpasya kung ano ang mangyayari sa iyo? At saka, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Hindi ka ba gumagaling? Naging yanluo ka pa nga. Kahanga-hanga talaga. Kung hindi kita ibinenta noon at hinayaan kang magdusa, magiging ganito ka ba ngayon? Sa isang paraan, dapat mo akong pasalamatan. Tama ka. Lola Carmen, may natutunan ako sa kasawiang iyon mula noong araw na naging malakas ako. Sumumpa ako sa buwan sa ibabaw ng dagat. Gusto mo bang malaman kung ano ang aking sumpa? Ano? Tiyak kong hahanapin ang taong nagbenta sa akin. At pagkatapos ay personal kong ipapadala sila sa pinakanakakatakot na matinding malamig na bilangguan sa mundo. Matinding malamig na bilangguan. Iyon ay nasa ilalim ng permafrost. Ang temperatura ay palaging 40 degrees sa ibaba ng zero. Isang lugar na naglalaman ng lahat ng masasamang tao sa mundo. Ang pumunta sa lugar na ganun ay mas masahol pa sa kamatayan. Ano? Ganyan talaga ang iniisip mo sa akin. Ako ang iyong Lola Carmen. Ikaw ay isang anak na suwail?
Ang pagiging mabuting anak ay para sa tao. Mula nang ipagbili mo ako sa paningin ko, hindi ka karapat-dapat tawaging tao. Zero. Ipakulong siya sa bilangguan ng matinding lamig bilang manggagawa. Oo. Alana, ikaw ay isang anak na suwail. Ikaw, gusto mong patayin ang sarili mong Lola Carmen? Lola Carmen, huwag kang mag-alala. Sinabi ko na sa mga tao doon. Papakainin ka nila ng ginseng na daang taon araw-araw. Titiyakin nilang mabuhay ka at magdusa ng walang katapusan. Ako ang sariling ina ng iyong ama. Ang iyong ama ay napakabuting anak sa akin. Kahit na wala kang pakialam sa akin, dapat mong isipin ang sarili mong ama. May pakialam ka ba sa kanya? Magsisigarilyo ako. Magsisigarilyo ako. Arturo, anak na suwail, titingin ka lang ba habang dinadala nila ang iyong ina? Anak ka pa ba o hindi? Matandang ginang Carmen, sobra naman iyan. Oo. Ibinenta mo ang anak ni Arturo at pinilay mo siya. At pinadala mo pa ang asawa niya sa kama ng pinsan niya. Kahit pagkatapos ng lahat, hindi ka niya itinakwil. Sumunod siya sa iyo sa lahat ng mga taon na ito. Sapat na iyon bilang anak. Ano ang alam mo? Hindi nila ako binigyan ng apo na lalaki, kaya ako naging ganito. Zero, dalhin mo siya. Kailangan nating makarating ngayong gabi. O amo. Apo ko, mapapatawad mo ba ang iyong lola? Ate, tapos na ang lahat dito. Kami mga Cho, uwi na. Salamat sa inyong lahat sa pagsisikap ngayon, mga Cho. Sige. Alana, sinira mo ang pinaghirapan ko at sinakta ng anak ko. Kahit bilang multo, babalik ako para maghiganti. Bumalik. Tatay, galit ka ba sa akin? Galit sa iyo? Anong karapatan ko para magalit sa'yo? Galit lang ako sa sarili ko dahil hindi ko naprotektahan ang nanay mo. At dahil hindi rin kita naprotektahan. At higit sa lahat dahil hindi ko mapigilan ang sarili kong nanay. Nanay, tatay. Alana, nang marinig ng nanay mo ang mga sinabi mo, muntik nang masira ang puso niya. Hindi man lang maisip ng nanay mo kung paano ka nakatakas mula sa impyerno nung 8 taon ka pa lang. Nanay, nakaraan na yan. Wala na yung saysay. Basta maganda ang wakas, yung sakit sa daan ay hindi mahalaga. Ginang Alana na ihatid na ang mga tao. Tatay. Nanay. Umuwi na tayo. Sige, umuwi na tayo. Umuwi na tayo. Tatay. Nanay. Umuwi na tayo. Sige, umuwi na tayo. Umuwi na tayo. Sofia, anong ginagawa mo nakatayo sa pintuan ko sa kalagitnaan ng gabi? Pinsan, hiwalay na ako. Wala akong mapuntahan. Pwede ba akong tumira sa inyo ng ilang araw? Siyempre, ikaw, bakit hindi mo ako sinabihan ng maaga? Biglaan lang. Wala akong panahon para sabihin sa'yo. Hindi ka naman galit, di ba? Hindi. Ate Elena, ang laki ng maleta mo. Hayaan mo akong magbuhat niyan. Sofia, bakit ka nahulog? Wala lang. Nawalan lang ako ng balanse. Mag-ingat ka. Oo, ikaw bumabalik ka sa dati. Hindi ka na marunong maglakad ng maayos. Salamat, Bayo Arturo. Pumasok na tayo. Siya sa atin mo siya. Oo, Ginoo.
Tila mayayaman ang mayayaman. Kahit ang mga tasa ay napakaganda. Malamang katumbas ng isang buwan kong baon. Kung alam ko lang na babalik ang bayaw ko bilang pinuno ng pamilya Jiang, dapat mas nag-effort ako nung wala sila. Ang pakikipag-away dahil sa 500 piso ay malaking kawalan. Sofia, huwag mong isipin ang diborsyo. Mahaba pa ang hinaharap. Huwag kang mag-alala, ate. Hindi ko ito dadalhin sa puso. Wala lang akong mapuntahan pansamantala. Kaya kailangan kong tumuloy sa inyo saglit. Sige, dito ka na lang muna tumira ng maayos. Nga pala, nakilala mo na ba ang anak ko? Si Alana, ipakikilala kita. Ito ang anak ko. Ang ganda ng anak mo, kaya pala hindi mo siya makalimutan at pinilit mong hanapin. Alana, bumati ka. Kumusta, tita? Alana, simula ngayon pamilya na tayo. Kahit hindi ako pinalad na magkaroon ng sariling anak, nararamdaman ko na malapit tayo at nagkakasundo. Simula ngayon, tawagin mo akong nanay. Tuturingan kitang parang sarili kong anak. Simula ngayon, tawagin mo akong nanay. Tuturingan kitang anak ko talaga. Tita Sofia, wala akong ugaling tumawag ng nanay kung kani-kanino. May nanay na ako at sapat na iyon. Ang lapit namin ng tatay mo. Magiging anak ka rin naman sa akin. Uy ate, hindi mo pwedeng sabihin yan. Halos hindi pa tayo magkakilala. Paano mo nasabing magkalapit tayo? Bayaw Arturo, tingnan mo naman ang dila ko. Mababa ang emotional intelligence ko. Hindi ako magaling sa salita, hindi ko naman sinasadya. Kung hindi ka magaling sa salita, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ang sinabi mo ay napakalabo. Paano kung magkamali ng intindi ang asawa ko? Sige na, bayaw. Akala ko nga magkalapit na tayo, kaya hindi ko na naisip na kailangan kong timbangin ang bawat salita tulad ng sa iba. Tita Sofia, sa tingin ko hindi pa rin. Naiintindihan mo ang ibig sabihin ng tatay ko. Ang ibig sabihin ng tatay ko, kung hindi ka marunong magsalita, manahimik ka. Huwag kang maging desperado na magpapansin sa mayayaman. Alana, napaka-direkta mo talaga. Gusto lang naman ni Tita Sofia, biro lang. Huwag kang magbiro ng ganyan. Walang may gusto niyan. Tama na. Hindi naman sinasadya ng tiyahin mo. Sofia, gabi na. Dito ka na matulog ngayong gabi? Sige, salamat pinsan. Ikaw talaga ang nagmamalasakit sa akin. Ang pagkababae ko ay hindi kayang pantayan ng pagkamatigas ng ulo ng pinsan ko. Basta makapanatili ako rito, baka ngayong gabi ay magkaroon ako ng pagkakataong mapalapit sa bayaw ko at maging bagong may-ari ng malaking bahay na ito. Mahal, maganda ba itong ideya? Tingnan mo kung gaano kahirap ang pamilya natin noon. Noong mga panahong iyon, hindi man lang namin mabayaran ng 500 pesos. Ang nakababata kong kapatid na si Sofia ay kakadiborsyo lang. Paano kung may mahalagang bagay na mawala sa bahay natin? Hindi namin kayang bayaran yon. Kaya dahil sinabi ko ang ilang masasakit na salita noong sila ay naghihirap at hindi ako nagpautang, isang lalaking may edad, napakababaw, hinahabol ako ng panunuya. Tama na, mahal. Huwag ka nang magsalita. Tapos na yon. Sofia, huwag mong pansinin ang bayaw mong si Arturo. Ganyan lang ang ugali niya. Ang kwarto ay nasa 2nd palapag. Hayaan mong ituro ko sa iyo. Arturo, bukas ng gabi ng alas 6, sa Hotel Silangan, room 838, ang 20 taong reunion ng graduation. Dapat kang pumunta. Oo, Arturo, narinig ko na bumalik ka sa pamilya Jiang para mamuno. Ngayong yumaman ka na, huwag mong kalimutan ang mga dating kaklase. Sa lahat, bukas ay kailangan kong magdiwang ng anibersaryo kasama ang aking asawa. Hindi ako darating. Huwag kang ganyan, Arturo. Hindi yun astig. Ano, ngayong malaking tao ka na, minamaliit mo na ang mga mahihirap naming kaklase? Arturo, lahat ay magdadala ng asawa bukas. Isama mo na rin ang asawa mo. Mahal, pupunta ka ba bukas? Hindi ako pupunta. Hindi ko kilala ang mga dating kaklase mo. Sige. Nanay, dahil wala ka namang gagawin sa bahay, pumunta ka na, masaya iyon. Sige, okay. Sige, bukas isasama ko ang asawa ko. Ate Bayaw, ang class reunion ay mukhang masaya. Wala akong gagawin bukas. Pwede mo ba akong isama? Hindi. Pinsan, kakadiborsyo ko lang. Kailangan ko ring mag-relax. Anong gagawin mo sa reunion ng mga magulang ko? Mag-claim ng kamag-anak? Alana, paano mo nasabi yung tungkol sa tita mo? Curious lang ako. Gusto ko ring makasama ang pinsan ko. Tsaka,
Gaano ka boring para sa akin mag-isa sa malaki mong villa? Paano ito? Bukas mananatili ako sa bahay kasama ka. Tita? Sige. Sofia, bukas si Alana ay sasama sa'yo. Magpahinga ka na lang sa bahay. Sige, ate at bayaw, magsaya kayo. Ate Wang, dalhin mo ang pinsan ko sa guest room para magpahinga. Opo, Binibining Song, sumunod po kayo sa akin. Mahal, anong oras tayo aalis bukas? Ang reunion ay alas 6. Dapat handa na tayo ng alas 5:30. Hotel Silangan Room 888. Magsisimula ng alas 6. Kung hindi mo ako isasama, ako na lang mag-isa. Mukhang may trabaho ako. Pinsan o pinsan. Kahit na walang kwenta ang asawa mo ngayon. Kung makikita mo kung gaano kami kalapit ng asawa mo. Dahil sa ugali mo, tiyak na mag-aaway kayo. Pagkatapos kapag nasira ang kasal ninyo, ako na ang papasok. Ang malaking villa na ito ay magiging akin sa huli. Ikaw, bakit ka nandito? Tita, gabi na. Bakit ka ganyan manamit sumusunod sa tatay ko? Ako. Naglakad ako sa tulog. Hindi siya dati pumunta para makita si nanay. Nang maging successful ang nanay ko, sumunod siya. Tiyak na may masama siyang balak. Buisit, bakit nandyan ang babaeng iyon? Alana, lakas ng loob mo na sirain ang mga plano ko. Hihintayin mo lang, kapag naging stepmother mo ako, haharapin kita. Ginang Alana, mula noong bumalik kayo sa lungsod ng Silangan, ang pinakamayamang tao sa lungsod ng Silangan, si Ricardo, ay naghahanap na makita kayo. Tatanggi ba tayo sa kanya ngayon? Kung naaalala ko ng tama, ang reunion na pupuntahan ng mga magulang ko ngayong gabi. Ang Hotel Silangan na iyon ay isa sa kanyang mga ari-arian, tama ba? Oo. Ang Hotel Silangan ay isang high-end na brand sa ilalim ng Grupo Lin. Siya rin ang presidente ng kapulungan ng komersyo ng lungsod ng Silangan. Marunong siyang pumili ng lugar. Sabihin mo sa kanya na magkita tayo mamayang gabi sa Hotel Silangan. Sige, ayusin ko. Anak, Anak, tingnan mo itong damit ko. Mukha bang kakaiba? Medyo kakaiba nga. Kakaibang maganda. Naku anak, lagi mo na lang inaasar ang nanay mo. Nanay, tatay, reunion lang naman ng klase. Bakit kayo nagbihis ng sobrang ganda? naku anak, mahigit 20 taon na akong hindi nakikita ang mga dating kaklase. Hindi pwedeng magmukha akong sunog baga. Ayokong pagtawanan nila ako. Oh, mahal. Naalala ko noong nag-aaral ka, may isang lalaki na nagngangalang Liu Yi. Palagi kanyang inaapi at pinapahiya dahil mas mayaman ang pamilya nila kaysa sa atin. Darating kaya siya ngayon? Hindi sigurado ang grupo, pero sa tingin ko darating siya. Uy, noong araw gusto niya lagi akong higitan. Sa grades, sa mga babae. Sa mga babae, kahit sa paglalaro ng basketball, gusto niya akong kalabanin. Ang reunion ay perpektong pagkakataon para hiyain ako. Paano niya iyon palalampasin? Tatay, gusto mo bang samahan kita? Hindi na, hindi angkop na isama ang anak sa reunion, kaya nang tatay mo yan. Mahal, nakita mo ba si Sofia? Hindi ko napansin. Umuwi na ba siya? Hindi ko alam, hinanap ko siya kaninang umaga pero hindi ko nakita. Oh mahal, malapit na ang oras. Bahala na siya, kailangan na nating umalis. Sige. Bakit wala pa sila? Hindi ba nila sinabing magsisimula ng 6? Dumating akong maaga ng 2 oras. Sana makasalubong ko sila. Basta makakasundo ko ang karibal ng bayaw ko, si Liu Yi. At ipahiya niya ang bayaw ko sa publiko. Pagkatapos, magpapanggap akong ipagtanggol ang pinsan ko at ang bayaw ko. Mukha akong mapagbigay at magkakaroon sila ng utang na loob sa akin. 2 ibon sa isang bato. Nasa labas ako ngayon. Sana yung walang kwentang babaeng si Alana ay hindi na dumating at magdulot ng gulo, di ba?
taon na simula noong kasama kita, tama ba? Hindi ko alam kung ilang taon. Ang alam ko lang, ontasin ngayon 2028 araw na. Tandang-tanda mo yun? Mula nung binigyan mo ako ng bagong buhay. Naalala ko ang bawat araw ng malinaw. Bitawan mo. Tulungan mo ako. Maaari kitang bigyan ng pera o kahit ano pa. Ang ganda mo nga. Hindi ako kulang sa pera, pero kulang ako sa isang gwapong assistant. Gusto mo bang sumama sa akin? Nasa unahan yung gago. Sige. Sige. Pakawalan mo. Minsan kitang iniligtas. Pero sa loob ng 5 taon, 3 beses kang nasaktan ng malubha para sa akin. Wala ka ng utang sa akin, maaari ka nang umalis. Kung hindi dahil sa iyo noon, matagal na sana akong namatay. Binigyan mo ako ng buhay. Ang buhay ko. Ang pusong ito, lahat ng katapatan ko, matagal nang sa iyo. Kung iiwan kita, wala akong mapupuntahan at walang dahilan para mabuhay. Hubarin mo ang iyong damit. Oo. Zero. Tama na. Dahil gusto mong manatili, sige, sumunod ka lang sa akin. Sino ang nagpadala sa'yo? Hahaha. Hindi mo inaasahan ito, hindi ba? Sinira ako ng babaeng iyon na si Alana. Magsisimula ako sa kanyang asong sunod-sunuran. Atake! Panginoong Yanluo, pumayag kayong makipagkita sa akin. Ako si Lin, lubos akong pinarangalan. Pangulong Ricardo, huwag kayong masyadong formal. Ang aking mga magulang ay dumadalo sa isang reunion ng klase sa malapit. Oh, Sa daan lang? saang kwarto ang inyong mga magulang? Dapat man lang akong gumanap bilang host. Kwarto 88. Pangulong Ricardo, kayo ay maalalahanin. Gawin mo, ipadala ang mga bote ng Romani Conti mula 2004 to 2005 sa wine cellar papunta sa kwarto 888. Sabihin na ito ay regalo para sa mga kilalang panauhin, maging napakagalang. Oh, Pangulong Ricardo. Mahal kong mga dating kaklase. Hindi ba ito ang dati nating nangungunang estudyante, si Arturo? Narinig ko na pinalayas ka sa pamilya Jiang at nagtrabaho sa isang construction site. Ano? Ngayon babalik ka sa pamilya Jiang na parang asong bantay? Ahahaha. Oh, Pangulong Marco, huwag mong sabihin iyan. Ang bayaw ko ay si Arturo, ang pinuno ng angkan ng pamilya Jiang. Oh, pinuno ng angkan. Ano bang maganda sa pinuno ng isang mahirap na pamilya? May saysay ba ang pamilya Jiang sa lungsod ng Silangan? Ang aming pamilya Marco ay sinusuportahan ng pinakamayamang tao, si Ricardo. Kaya ka naming durugin sa isang daliri. Hahaha. Oo nga, Arturo, narinig ko na ang asawa mo ay dating muse ng campus. Tiyak na marami siyang pinagdaanan nang sumama siya sa iyo. Ngayon ay matanda na siya at kupas na. Pangulong Marco, ikaw talaga ang nagtagumpay. Ang pribadong silid na ito, ang alak na ito, ay dahil lahat sa iyo. Kaya pinaghirapan mo akong imbitahin kahapon para lang hiyain ako ng personal? Tama yan. Kung hindi nila sinabi iyon, hindi ka darating, duwag ka. Magandang araw, mga itinatanging panauhin. Ito ay regalo ng Pangulong Ricardo para sa inyong lahat. Nais ko kayong lahat ng masarap na kainan. Bakit biglang nagpadala ng alak ang pinakamayamang si Ricardo sa ating silid? Kailangan pa bang hulaan? Tiyak na nagbibigay pugay si Pangulong Ricardo kay Pangulong Marco. Hahaha. Oh, napaka-polite naman ni Pangulong Ricardo. Tiyak na alam niyang nag-host ako ng reunion ng klase. Ito ang impluensya ko, Marco. Buksan mo ang alak. Hahaha, Arturo, ang mga alak na ito ay lahat mataas ang klase. Malamang hindi mo pa nakikita ang mga iyan sa buong buhay mo. Eto, bibigyan kita ng isang baso. Hayaan mong matikman mo ang high society. Narinig ko na may nagtitipon na mga dating kaklase dito. Si Ricardo ay pumunta ng hindi inaanyayahan. Hayaan akong mag-toast sa inyong lahat. Pangulong Ricardo, ang bait ninyo. Ako si Xiao Liu, sa huling pagpupulong ng Chamber of Commerce.
Ginong Jiang, hindi ako naging magandang host. Ang basong ito ng alak. Nag-aalay ako ng toast sa'yo. Huwag mo sanang ipagtanim. Toast sa akin? Pangulong Ricardo, kilala ninyo siya? Si Arturo ang aking pinarangalang panauhin. Siya rin ay isang iginagalang na kasosyo ng aking Chamber of Commerce. May problema ba? Wala. Pangulong Ricardo, magkakilala ba tayo? Ginoong Jiang, hindi tayo magkakilala. Pero kilala ko ang anak ninyo. Anak ko? Tatay, nanay! Nandito ako para sunduin kayo. Alana. Nanay, tatay, kamusta ang pagtitipon? May nambubuli ba sa inyo? Siyempre wala. Lahat sila ay mga dating kaklase ko. Kumusta? Alana, naalala mo ba ako? Jiang Cho, ang telepono ni Zero. Bakit nasa iyo? Ang iyong asong sunod-sunuran ay malapit ng patayin ng mga suntok ko. Naghihintay ako sa iyo sa likod ng hotel. Kung hindi ka darating, maghanda kang kunin ang bangkay. Nanay, tatay, may aasikasuhin ako. Mag-usap lang kayo. Mag-ingat ka. Sige. Dahan-dahan lang. Talagang matiisin ka, bata. Gusto kong makita kung gaano ka katagal makakatagal. Matibay ang mga buto mo, bata. Tingnan natin kung gaano ka katagal. Yun lang ba kaya mo? Malaki pa rin ang bibig mo. Tingnan natin kung gaano katigas ang bibig mo. Iuukit ko ang letra ng mura sa mukha mo para malaman ng lahat na asong sunod-sunuran ka lang ni Alana. Jiang Cho, naglakas loob ka. Alana, sa wakas dumating ka na. Ginang Alana, dali. May nakatago siyang eksperto. Binibining Alana, matagal na kitang naririnig. Ito si Ginoong Yamamoto, isang tagapagmana ng Hokushin Itoryu mula sa bansang isla. Alana, walang takas para sa iyo ngayon. Hokushin Itoryu, hindi ko pa iyan naririnig. Bastos. Iyan na ba? Isang maliit na lansi mula sa bansang isla, naglalakas loob na magdulot ng gulo sa bansang silangan. Paano ito nangyari? Jiang Cho, bitawan mo na si Zero at hahayaan kitang mamatay ng mabilis. Magpantasya ka. Kahit mamatay ako, isasama ko ang iyong minamahal na katulong. Ano ang gagawin ko para bitawan mo siya? Gusto kong lumuhod ka at magsisi sa aking anak. Ginang, huwag, hindi ako karapat-dapat. Jiang Cho, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Bitawan mo na siya ngayon. Bitawan siya? Sige. Lumuhod ka ngayon at magbow ng 3 beses. Sabihin mo, ako si Alana, isang munting cutie. Nagkamali ako. Zero, Siya mismo. lahat kayo ay dapat mamatay. Nagkamali ako, patawarin mo ako. Nagkamali ka ba? Noong dinukot mo siya, naisip mo bang nagkamali ka? Alana. Tatay, nanay, bakit kayo nandito? Alana, nag-aalala kami sa'yo, kaya sumunod sila. Anak, pakawalan mo siya. Pipigilan mo rin ba ako? Tingnan mo ang sarili mo. Kung papatay ka, masisira ang kinabukasan mo. Alam ng tatay mo na galit ka sa kanya, alam niyang galit ka, pero hindi ito sulit. Oo, Alana, pakinggan mo ang nanay mo. Si Jiang Cho ay hindi makakatakas. Darating na ang pulis. Huwag mong sirain ang sarili mo para sa kanya. Pero pinatay niya si Zero. Iyan mismo ang dahilan kung bakit kailangan mong manatiling kalmado. Nakahiga si Zero sa lupa. Hindi natin alam kung buhay pa siya o patay. Dapat mong subukang iligtas siya ngayon, hindi maghiganti. Oo, Alana, tingnan mo si Zero. Hindi siya gumagalaw. Kailangan nating dalhin siya sa ospital ngayon. Baka hindi pa huli. Sino ang tumawag sa pulis kanina? Ako, opisyal, yung lalaking nakahiga sa lupa. Si Jiang Cho ay umupa ng pumatay at kanina lang siya nagpaputok. Pananakit lang ang balak. Sino pa ang sangkot? Yung mga taong nakahiga ay mga tauhan niya. Sinusubukan lang nila paligiran ang anak ko. Ginoo, makipagtulungan kayo sa amin at sumama para sa katanungan. Teka, hindi ako. Kahit ano pa yan sa istasyon na pag-usapan, dalhin silang lahat. Hindi ako. Zero, teka lang, isasama kita sa ospital agad. Master, nag-aalala ka ba para sa akin? Zero, hindi ka patay, pero binaril ka sa puso kanina. Ang lucky coin na binigay mo sa akin noon, lagi ko itong itinatago malapit sa akin. Ito ay plano mo lahat. Hindi ko kayang iwan ka. Ikaw, pasaway na bata, tinakot mo kami. Bilisan pumunta sa ospital para magpa-check up. Kung gagawin mo ulit yan, talagang hindi na kita gusto.
Wala nang susunod na beses. Lagi akong nasa tabi mo. Ang anak natin ay may kasama na sa wakas. Oo,